Magandang gabi ang ating top story. 4 na araw bago ang paghahain ng kandidatura para sa halalan 2025, itinaas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamay ng 12 kandidato sa pagkasenador ng administrasyon. Ang mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Walang patid sa pakikipagkamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-arangkada ng partido ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Layunin ng koalisyon na ito ng 5 partido politikal na may panalo ang 12 pwesto sa pagkasenador sa halalan sa 2025. Inanunsyo mismo ng Pangulo ang 12 kandidatong bubuo ng senatorial slate ng administrasyon. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Kabilang dito mga incumbent o yung mga kasalukuyang senador, kabilang si Senators Francis Tolentino, Lito Lapid, Bong Revilla Jr., Pia Cayetano at mismo si Presidential Sister Amy Marcos. Kabilang din sa line-up ang mga nais magbalik Senado na sina dating Senate President Tito Soto III at former Senators Ping Lacson at Manny Pacquiao. Pasok din sa senatorial slate ng administrasyon sina Interior Secretary Benhur Abalos Jr., Makati Mayor Abby Binay at mga kongresistang sina Camille Villar at Erwin Tulfo. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Bago pa man mag-anunsyo ang administration party, nauna nang nag-endorso ng senatorial slate ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban na kinabibilangan naman nila incumbent Senator Bongo at Ronald De La Rosa at aktor na si Philip Salvador. Batay sa election rules ng COMELEC, mananatiling nasa pwesto ang mga elected officials kahit pa maghain sila ng certificate of candidacy, maliban sa mga appointed officials. Those who are holding appointed position, once they file their candidacies by October 1 to 8, they are deemed resigned already to the position. Sa issue naman ng substitution, maghihigpit na rin ani Chairman George Garcia ang poll body para wala ng gulatan. They can withdraw and make substitution until October 8, but after October 8, they can withdraw, no problem with us, but they can no longer be substituted. We will not accept any substitution anymore. We do not want anymore the repeat of what happened in the past, that practically you are not yet decided. Aabot sa 66 million ang bilang ng mga botanteng lalahok sa paparating na eleksyon kung saan ihahalal ang higit sa 18,000 pwesto sa national at local level. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.